So ano ang TB? Ito ay dulot ng Microbium Mycobacterium tuberculosis o TB bacilli. Pinakamadalas maapektuhan nito ang ating mga baga. Although other parts can be affected also by TB. Okay? Ito ay nakakahawa, pero nagagamot at naagapan. Okay? Paano makakahawa ang TB? Kapag ang isang tao ay nakalanghap ng mikrobyo galing sa isang taong may TB na umubo, umahing o dumura. Okay? Umubo, bumahing o dumura. Okay? Ano-ano ang sintomas ng TB? Ubong 2 linggo o higit pa, meron man o wala ng mga sumusunod. Pagdura ng plema na minsan ay may bahid ng dugo, lagnat at papawis, karaniwan sa hapon o gabi, pagbaba ng timbang, kawalan ng ganang kumain, pananakit ng likod at dibdib, panghihina at pagiging madaling mapagod. So the most important here is ubong 2 linggo o higit pa. So lahat ng pasyente namin may cough of more than 2 weeks, we suspect them to have TB, and then we do a lot of tests to confirm kung may TB siya o wala. Sino ang pwedeng magka-TB? Okay? Kahit sino ay pwedeng magka-TB. Karamihan sa mga may sakit na TB ay mula edad 15 hanggang 64. Ano ang dapat malaman tungkol sa TB? This is a very important subject, question. Okay? Hindi totoong mga payat lamang ang nagkaka-TB. Okay? Number 2, hindi ito namamana. Okay? Number 3, hindi ito nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat, o pagtuyo ng pawis sa likod. So yung sinasabi ng mga karamihan na pag natuyuan ka ng pawis, magkakasakit ka, hindi ho totoo yun. Ang pawis ho walang kinalaman sa infeksyon ng baga. Ang infeksyon ng baga, lahat na po yan ay nalalanghap. Okay? Maski matuyo na matuyo yung pawis mo sa likod, hindi kayo magkakaroon ng pulmonya o TB. Hindi ito nakukuha sa kubyertos at baso na ginagamit ng taong may TB. This is again very important, di ba? Unlike before na sinasegregate natin yung mga kubyertos ng taong may TB para ba natin kinokondem sila, ngayon, hindi po totoo yun. Dahil nga sabi ko kanina, nakukuha ang TB sa ubo. Hindi ito nakukuha sa pakikipaghalikan at pagtatalik. So that this is also very important. Kasi ang laway ng tao, walang TB yan. So, ang TB talaga ay galing sa baga pag umubo ka. Okay? So, this is very important. Okay. Paano may iwasan ang pagkalat ng TB? Ito yung pinakamalaki natin problema sa Pilipinas. Marami sa atin na may TB. Okay? Siguraduhin maayos ang ventilasyon ng kabahayan, panatiliing malinis ang kapaligiran, kumain ng masustansyang pagkain, at papagunahan ng BCG ang mga sanggol. Although hindi ito 100% na, protection for TB. Paano may iwasan ang pagkalat ng TB? Sundin ang ubokabularyo. Mamaya sa next slide natin, Ipagamot ang taong may TB sa health center sa inyong lugar o kaya kumonsulta kayo sa mga luwadong doktor. Ito yung ano ang ubokabularyo? Ito yung gabay sa tamang pag-ubo. Umubo at bumahing gamit ang panyo o tissue. Kailangan i-cover your mouth. Magtakip ng ilong at pipig kapag may umubo o bumamahing malapit sa iyo. Magtakip ka. Pag may taong umubo, magtakip ka. Ugaliin na sa tamang lugar at paraan ng pagdura. Bigyan halaga paghuhugas ng kamay matapos umubo o bumahing. At okay lang na gamitin ang manggas sa loob ng damit kung walang panyo o tissue. Basta, just go over when you try to cough. Saan at paano malalaman kung ang tao ay may TB?
So, yun nga, yung sinabi ko sa inyo, pag meron kayong ubo ng more than 2 weeks, tapos pumunta kayo sa health center o sa doktor, tapos ipasuri ang plema, sputum exam, at magpasuri sa pamamagitan ng x-ray. So sa x-ray, tsaka sa sputum exam, malalaman natin kung may lung infection o TB ang tao. Paano ginagamot ang TB? Meron sa ang health center natin, meron yung tawag na DOTS. DOTS. Directly Observation Therapy. Okay? Kumbaga yung taong yun, pupunta sa health center every day at ibibigay yung gamot. This way, we can assure na talagang iniinom ng tao yung gamot. Okay? Otherwise, sa mga private doctors kami, we prescribe medicines. Okay? Ano ang posibleng reaksyon sa gamot sa TB? May mga posibleng reaksyon ng mga ating katawan tulad sa pamumula ng ihi, ngunit mo lang dapat ikabahala sa reaksyon ito. Malinaw ang ihi nyo dahil din sa mga gamot eh. Tapos minsan may konting pangangati, minsan sasakit yung mga kasukasuhan nyo, pero all of this will go out after a few days. Ano ang mangyayari kapag itinigil ang pag-inom ng gamot? This is very important. Lahat ng pasyente kung magsisimulan kong gamutin ng TB, I always tell them na, I ask them na, papayag ka ba magpagamot ng TB? Kasi kung hindi ko rin na makukuha yung assurance nila na they will take their anti-TB meds for 6 months, ewan ko hindi na natin gagamutin. Kasi maraming magiging reaksyon pag hindi niya tinuloy yung gamot. Ang unang-una, hindi gagaling ang pasyente natin pag tinigil niya yung paggamot. At ito ay patuloy na makakahawa. Number 3, ito importante. Magkakaroon ng resistensya ang mikrobyo laban sa gamot. Ito yung tinatawag namin resistant TB. Ito yung malalang kondisyon natin ngayon sa Pilipinas. At ito ay pwedeng mamatay ang isang tao sa TB. Okay? Ano ang mangyayari kapag nakaligtaang uminom ng gamot? Siyempre, once in a while, nakakalimutan natin uminom eh. So, kung hindi rin lang hihigit sa 2 linggo ang pagtigil, pwede natin ituloy lang. Kung less than 2 weeks, tuloy lang natin. Okay lang yan. Pero pag more than 2 weeks nang huminto yung pasyente, we will start all over again. So, pag less than 2 weeks, okay lang. Pag more than 2 weeks, restart all over again. Ano-ano ang dapat tandaan tungkol sa TB? Ang TB ay nakakahawa, ang TB ay nagagamot, ang TB ay hindi dapat ikahiya.